Adamul ya'as wal qunut wa adamun nadam ala ma fat wa tahassur ala al-badi. Hindi ka nawawalan ng pag-asa sa mga mapapait na nangyayari sa buhay tulad ng pagkabigo, at hindi ka masyado nalulumbay, naghihinagpis sa mga nakaraan. Isa sa benepisyo ng kada, tignan nyo. Minsan, may mga nangyayari, ginugos natin, hindi natin nakakamtan. Nawawalan tayo ng pag-asa. Hope. Pero kapag panatag sa iyong kadal, hindi ka laging nawawalan ng pag-asa. Dahil alam mo, hindi ko ito nakuha, hindi ko ito nakaptan dahil nakatagda na. Dahil ito ang ginusto ni Allah subhanahu wa ta'ala, aking tatanggapin ng lubusan. Buong puso. At hindi ka naghihinagpis sa nakaraan. Minsan may mga nangyaring past. Ay, nilalaro ka pa ni Shaitan, pinapaalala sa iyong mga mapapait na nangyari pagkabigo o ano pa man, para magkaroon ka ng depression, anxiety, kalungkutan. Pero kapag ang isang Muslim naniniwala sa qadar, wa'ibit, magaan sa kanya, nakakalimutan niya yung mga nangyari, pero kinukuhaan niya ng aral. Likay la ta'asaw ala ma fatakum. Sabi niya Allah, ang paniniwala sa qadar, upang kapag naging panatag sa iyo ay hindi kayo, sabi niya Allah subhanahu wa ta'ala, nalulungkot, higit na naghihinagpis sa mga nakaraan, na hindi, mga bagay na hindi na nakamtan. Kaya itunuro ng Rasulullah, mga kaibigan, mga kapatid, sabi ng Rasulullah, wa in asabaka shay'un fala taqul, sabi ng Rasulullah, ila akhir al-hadith, kapag dumating sa iyong isang pagsubok, mapait na pagsubok, huwag mong sabihin, kung ginawa ko lamang ito, hindi sana na ito ang nangyari. Kung ginawa ko lamang ito, kung, sabi ng Rasulullah. Huwag mong sabihin, bagkus ang sabihin mo, qadarullah, wa ma sya'a fa'al. Masyaallah. Payo ng Rasulullah. Kapag daw may nangyaring masakit o kabiguan, sabihin mo ang qadarullah o qadarullah wa ma sya'a fa'al. Itinagda ni Allah subhanahu wa ta'ala ang bagay na ito, at si Allah, ano pa man ang ginugusto niya ay ginagawa niya dahil siya ay Panginoon. Fa'al lima yurid. Tatanggapin ko dahil ito itinagda ni Allah. At ano pa mang ginugusto, kapasya niya ay ginagawa niya. Nagiging magaan. Dahil sabi ng Rasul, itong kung lao ay binubuksan ang pintuan ni Shaitan. Papasok si Shaitan, lalaruin ka, lililangin ka, para ikaw ay nalulungkot sa mga napakabiguan, para ikaw ay hindi tumanggap sa qadar, para ikaw ay mag-isip ng masama kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang masaklap. Pag hindi wala sa iyong qadar, nag-iisip ka ng masama kay Allah. Ya Allah, bakit ganito? Nakamtan ni fulan ang kabutihan, ako hindi. Pag-iisip ni Shaitan na pinapasok sa iyo para mag-isip ka ng masamang hinala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kapag ito yung qadar, naging panatag sa iyo, nagiging madali sa iyo.